Welcome home, COG fam! Yes, welcome po sa ating online worship service. My name is Jedy. And I am Blessel and we're from White Light Creative Production. At sa araw nga pong ito ay nais namin kayong batiin ng Happy Anniversary, COG fam! Dahil opisyal na nga po magsisimula ang ating celebration this week. Pero bago nga yan, Blessel, ikaw, anong favorite memory mo dito sa COG? Siyempre, yung favorite memory ko dito, yung nasa White Light ako, di ba medyo paos? At saka yung nag-volunteer ako sa iCafe kasi isa yan sa pinakamasarap na feeling na ginagamit mo yung talents mo and yung skills mo para kay Lord, di ba? Perfect. Ayan, ikaw naman, Jedy, paano mo ba nahanap itong COG family at ano rin yung favorite memory mo dito? Yes, thank you for that question. Yes, ayun nga, napunta kami dito ng family ko kasi in-invite rin kami ng another family na magsimba dito sa COG family. COG Dasma. Then, ang favorite memory ko dito, syempre, yung nakapasa ako sa White Light and nakapag-play ako ng Underpass. Yes. Kayo guys, meron ba kayong favorite memory with COG family? I-share nyo naman yan sa comment section at ngayon pa lang ay gawin nating trending ang ating 35th anniversary, di ba? Yes, ngayon pa lang batiin na natin ang isa't isa ng Happy Anniversary because 35 years is not easy feat. At talaga namang na-witness natin ang paglago ng ating simbahan through God's enabling power sa 35 years na yon, di ba, Jedy? Marami na nga po tayong pinagdaanan pero hindi lang bilang isang simbahan kundi bilang isang pamilya. Kaya naman make sure po to celebrate with us sa ating week-long anniversary at makikita nyo ngayon sa inyong screen ang iba't ibang events and activities na pagkakabalahan natin this week. Excited na ako para dyan, Jedy. Pero right now, ay sure akong excited na rin silang lahat for our worship service. Of course, Blessel, kaya naman sa oras na ito, sasamahan niyo po muna kami to pray bago po magsimula ang service. Yes, God. Hallelujah, Lord God. Lord God, thank you for this night. Thank you for this day, Lord God, na binigyan niyo kami, Lord, ng privilege, Lord God, through worship you, Lord God, through your service, Lord God. Lord God, na may matutunan kami, Lord God, sa preaching na ito, Lord God. Give the preacher a wisdom and knowledge, Lord God, that comes from you, Lord God. Lord God, this is all for you, Lord God. We love you so much, God. In Jesus' name we pray. Amen. At ihanda nyo na nga guys ang inyong energy for our praise and worship. Kaya magpapaalam na muna kami sa ngayon. Pero kita-kita po ulit tayo guys pagkatapos po ng ating service. See ya! Hallelujah, praise be unto God in this place. Pwede ko po ba makita yung mga kamay natin na kataas para sa Panginoon? The God of the heaven and earth deserves the praises. Come on, clap your hands. Come on, everybody will sing. You carried me through. It's always been you. Even if some days are too hard for me to go through, you light your way and guided me every day. Now we'll sing our praises all together. Our hands will be raised to the one who's worthy of all the glory, the one who sets me free. Come on, lift up those hands. God of all heaven
declare of your power. Gonna live in your house. On and say, you alone are enough. Enough. Everybody sing. God over heaven. Come on, lift up those hands. With me through it all. Goodness and mercy. Yes, God. Love and can't God over heaven. Love is a friendly, I've seen them all. You promise I'll never be alone. And now I see. Come on, sing your praises. Come on, lift those hands up. God over heaven and earth. You have been with me through it all. Your goodness and mercy overflow. And I can't get saved. God over heaven and earth. Your love is a melody, I've seen them all. You promise I'll never be alone. And now I sing my praise until the voice fades. Come on, dance for him. Hallelujah to the God of heaven and earth. And God, we know that you are the God of miracles. So come on, pwede mo ba kita yung mga kamay na yan mas mataas? Hallelujah! You provide everything we need. Healing, restoration, and blessings. From the grave, you were resurrected. On the cross you saved humanity. Everybody clap your hands. You give life to the dead. You turn water into wine. Nothing is impossible for you. Oh, nothing, nothing. You give life to the dead. You turn water into wine. Nothing is impossible for you. Come on, can you make it louder? Sing. You give life to the dead. You turn water into wine. Nothing is impossible for you. Come on, are you ready? God of miracles. 1, 2, 3, go. You are the God who can do miracles. Nothing is impossible as long as we believe you can do. You can do miracles. Our God is the God of miracles. You are the God who can do miracles. Nothing is impossible as long as we believe you can do. You can do miracles. Our God is the God of miracles. Hallelujah. This time around, sino bang naniniwala na ang Diyos ay tapat? That God is a God of miracles. So now let's just give Him a wave offering as we sing this song. We were blinded. Come on, lift up those hands. But you made us see your beautiful world, a sinless world. We were weak then, but you gave us strength. Now we are strong. Yes, God. Now we are strong. We were slaves then, but you set us free. Now we are free. We are free. We were hopeless. You made a way. You made a way. You made a way. Come on, say it. You're the God of miracles.
Hallelujah, oh God. What an awesome experience, Lord God, to praise you, Father. What an awesome experience to praise and honor you, oh God. So today, church, as we immerse in God's love, in God's presence, let me just remind you that the God we serve and we praise is a God that still heals. Amen. He is a God that saves. Amen. So He's reminding us today in Jeremiah 17:14. And all together we're going to declare this today with so much faith. Lord God, heal me, Lord, and I will be healed. Come on, declare this. Save me and I will be saved. For you alone, you God are the one I praise. Pwede bang itaas natin ang mga kamay natin para sa Panginoon? Today, if you are experiencing pain, if you are experiencing down, fear, or even sickness, today let's just all be reminded that there is a river of healing in the presence of the Almighty God. So let's just open up our hearts today and let's just all believe and declare that nothing is impossible for Him. So just raise up those hands and worship. We just want more of you, God. Just flow in this place, oh God. Flow in this place today. Oh, we want more of you. I will declare your goodness in this place, oh God. Just declare His goodness. Oh God, overflow in this place. We just want you, God. We just want your presence. We just want you to fill us up today, oh God. Come on, just lift up those hands. Lift up those hands and invite God's presence. Invite God's presence. Hallelujah. God is here. God is here. God is here. Hallelujah. 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 Let your healing flow in this place, oh God. We need you. We need you. Just allow us to worship you in spirit and in truth, God. Hallelujah. Immerse me in your presence, oh God. I'm holding on to the truth that nothing is impossible for you. Like water, like fire, you purify. In your presence, there's healing. I'll testify. River of healing, flow
our King. Immerse me in your love. Immerse me in your presence, oh God. Holding on to the truth that nothing is impossible for you. Like water, like fire, you purify. In your presence there's healing. I'll testify. River of healing flow over me. Salvation belongs to those who believe, and you're more than able to set me free. I believe in the name of Jesus Christ, our King. River of healing flow over me. Salvation belongs to those who believe, and you're more than able to set me free. I believe in the name of Jesus Christ, our King. When you say see, the blind shall see. When you say walk, the lame shall walk. When you say rise, the dead shall rise. You are the God who gives us life. When you say see, the blind shall see. When you say walk, the lame shall walk. When you say rise, the dead shall rise. You are the God who gives us life. When you say see, the blind shall see. When you say walk, the lame shall walk. When you say rise, the dead shall rise. You are the God who gives us life. When you say see, the blind shall
creation expands at your word. You are able, you are good. You pull me close, your favor flows. Just say the word, healing is here. Just say the word, freedom is here. Just say the word, miracles here. Hallelujah to the King. Just say the word, healing is here. Just say the word, freedom is here. Just say the word, miracles here. Hallelujah to the Abba, Father, we lift you high, and all the nations be glorified. King of heaven, Jesus Christ, God of the breakthrough, be magnified. We sing Abba, Father, we lift you high. Oh, be glorified. Jesus Christ, God of the breakthrough, be magnified. Abba, Father, we lift you high. Oh, be glorified. Jesus Christ, God of the breakthrough, be magnified. God of the breakthrough, be magnified. God of the breakthrough, be magnified. Oh, dominion and power, blessing and honor, wisdom and strength, highest of the highest, glory belongs to the King of glory. Oh, dominion and power, say blessing and honor, wisdom and strength, highest of the highest, glory belongs to the King of glory. Oh, dominion and power, blessing and honor, wisdom and strength, highest of the highest, glory belongs to the King of glory. Oh, it all belongs to you, God. The King of glory. The King of glory.
Hallelujah. Thank you, God, for your presence, God. Stay in our midst today, Lord God. Lord God, we are ready to receive you and your word today, Lord God. Bless our hearts, Lord God, and let the double portion of your anointing be upon us all. Let the double portion of your anointing be upon your word and upon your messenger. Let him speak life, oh God, so it may change us from glory to glory. Lord God, we love you. We honor you. To you be all the glory, praises, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. This is it, COG Fam, at narito na ang pinaka-inaabangan nating week-long anniversary celebration. At sisimulan nga natin yan this Tuesday sa muling pagtunghay sa istorya ni Job sa isang dance production. At magsasama-sama naman po ang mentors and mentees for a grand C2S night on Wednesday. Dito lang yan sa COG Dasma. At magkakaroon din po tayo ng special WJ mission on Thursday naman. Ready na ba kayo guys para sa solid fam run? Siyempre, handang-handa na kaming tumakbo, Blessel, at handa na rin kaming makisumba at makisali sa Larong Pinoy sa Solid Fam Day! Thank you, Jetty and Blessel. And guys, we are 1 week away from our most awaited special Sunday worship at the Dasma Arena. And here are some few reminders for us. Right now, if you are attending Empowered Night or COG means 5:30 a.m. or 7:30 a.m., 9:30 a.m. service, we encourage you to attend the 7:30 a.m. anniversary Sunday service. And if you are attending COG means 11:30 a.m. and COG Jabez service today, we'll see you naman at the 10:30 a.m. ANIB service. For those attending COG means 1:30 p.m. or COG Silang service today, please attend the 1:30 p.m. ANIV service. And if you're worshiping with us naman today at COG Main 3:30 p.m. or at COG 13 service, we encourage you to attend the 4:30 p.m. anniversary Sunday service. And last but not the least, for those attending COG Main 5:30 p.m. and 7:30 p.m. service, please attend the 7:30 p.m. anniversary Sunday worship service. And again, we're calling out all our amazing workers. You are invited and encouraged to attend the Empowered Night with workers. And for now, it's our moment to embrace God's word and receive His enabling power. See ya! Amen. Pwede ba natin bigyan ng best clap offering ang ating Panginoon Diyos? It's a great day to be in the house of God, for God's presence is truly here in this place. At kamusta po ang bawat isa? Good day po sa bawat isa. Can you please say hi or hello sa inyo pong katabi? Bigyan niyo po ng high five, fist bump, pakisayo po. It's great to see you today. It's great to see everyone here in the house of God. At sino po dito ang excited na po makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Sige nga po lahat po na excited, pumalakpak po para sa ating Panginoon Diyos. And I'm also excited to be here to preach to you God's Word. But before that, 2 weeks to go na lang po and we'll be celebrating our 35th anniversary. Kaya pakibati nga ang inyong katabi ng happy anniversary. Happy anniversary, COG. And sa week po na yun, we're gonna be having a week-long celebration. Kaya kung hindi pa po natin na-capture yung mga events, ito po yung time po natin na picturean po yan. Punta po tayo dyan, invite your friends and family, and we're gonna celebrate 35 years of goodness ng ating Panginoon para sa ating simbahan. And on that very Sunday, meron tayong special Sunday service at hindi po muna tayo magkikita-kita dito sa ating main sanctuary dahil makikita po tayo sa ating Dasmariñas Arena. At andyan po yung mga worship service time slots po natin. And para po maiwasan po natin yung overcrowding sa kada service, we invite this service to attend the 10:30 a.m. service. So kita-kits po tayo dyan dahil po na-foresee na po natin, marami pong taong pupunta. Kasama po natin yung mga satellite churches po natin. May mga new invites pa po tayong isasama po dyan. Kaya dito po tayo attend. For this very service, we highly encourage you to attend the 10:30 a.m. service. At para sa mga workers and volunteers naman po natin, may mga tickets po dyan sa upuan po natin. Hindi nyo na po kailangan kunin yung mga tickets po na yan for our volunteers and workers. Dahil po yung ating Saturday service is specially reserved for you. Para po mag-giveaway na po tayo para sa ating congregation and new invites on a Sunday. For our workers and volunteers ay sa Saturday service po tayo. Magkita-kita. At sino pong excited po para dyan? Amen. Sige po lahat po na excited, pumalakpak po sa ating Panginoon.
And we had witnessed 35 years of God's goodness sa ating buhay. At yan ang sineselebrate po natin. And gaano po ba kabuti ang Panginoon para sa ating buhay? If you have your Bibles with you, let's open it in Acts chapter 13, verse 33. And it says here, God has fulfilled this for us, their children, in that He has raised up Jesus, as it is also written in the second Psalm. You are my son, today I have begotten you. At bago tayo magpatuloy sa salita ng Panginoon, let's all bow our heads and let us pray. Hallelujah, Lord Jesus Christ, we welcome your presence here in this place. You are here. Your presence is here, Panginoon. And Lord God, ikaw ang pinunta namin dito. That's why, Lord God, this sanctuary is filled with your people. This church is filled with your people. It is because you are in this place. Panginoon, we came here for your word. We came here for your power. We came here for your comfort. We came here for your encouragement. And we came here, Lord God, for our lives to be changed from glory to glory through your power, Lord God, in our lives. Kaya today, Lord God, we allow you to move. We allow you to interfere. We allow your message to be preached as you want it to be preached. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, we humbly ask for your anointing, your wisdom, and your favor. And right this very moment, we already claim the victory in the mighty name of Jesus Christ. Everybody shout, Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. At yan po ang goodness ng Panginoon para sa ating buhay. He gave His one and only begotten Son for you, for me, for all of us, for the whole world. Grabe po yung ginawang sacrifice ng Panginoon para sa atin, para po tayo po ay maligtas. At pag binasa po natin yung verse po na yan, it is a fulfillment of God's promise for all of us, for Him to save the whole world, you and me. At sino po dito ay na-experience niya po na tinupad ng Panginoon ang pangako niya para sa iyong buhay? Ayan po, tayo pong lahat. Sige po, lahat po tayo ay pumalakpak sa lahat po na na-experience po natin na tinupad ni Lord ang kanyang pangako para sa ating mga buhay. Marami pong promises ang Panginoon para sa atin. And we have a God who fulfills His promises. Siya po ay Diyos na tumutupad sa bawat pangako na binibigay niya po para sa atin. And that in itself is God's goodness for you and for me. At patuloy po yan, in the next years ng ating buhay, daily po, si Lord po ay tinutupad po yung mga pangako po niya. The simple promise that He will never leave you, He will never forsake you. Araw-araw niya po yan tinutupad. At yan po ang goodness ng Panginoon para sa ating buhay. At yan yung sineselebrate po natin. And speaking of promise, alam niyo po, ang mga bata po ay mas nakaka-relate po dyan. Tulad po ng aking Tres Marias. At ako po ay kapag may tinupad po akong promise po sa kanila, tuwang-tuwa po sila. Pag sinama mo sa pasyal, sinama mo sa mall, sinama mo sa church, binigay mo yung prinamis mong regalo, prinamis mong chocolate or dessert, they are overjoyed. At sa sobrang joy po nila, they will tell the whole world. Sasabihin po sa lolo, sa lola, sa pinsan, sasabihin po sa kamag-anak, sasabihin sa teacher, sa estudyante, parang buong church na po alam na na-fulfill nung kanyang magulang ang kanyang promise. Diba? Tuwan-tuwa po sila. They're gonna tell everyone. At nawa po, ma-apply din po natin yon sa ating buhay. Kahit po tayo po ay mga adults na, at alam ko po tayo po ay tinupad ni Lord ang pangako niya para sa atin. Nawa po sa goodness ng ating Panginoon, isi-share din po natin yan. We're gonna tell the whole world how good and great our God is. Amen po yan. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Kaya yan po ang sabi po sa next verse, ito pala yung dapat natin gawin. And we declare to you glad tidings, that promise which was made to the fathers. At ito pala yung call ng Panginoon para sa iyo at para sa akin and every believer and every Christian who are here right now. It is for us to declare. Pakasabi nga po yung word po na yan, declare. Kailangan pala natin dinedeclare ang goodness ng ating Panginoon. Kaya pag tinignan po natin yung word na declare, in Greek, ang ibig sabihin po pala niyan is evangelizo. It means for you to bring good news. It is for you to evangelize. Yun pala yun. Kaya pala dapat tayo po ay nagsishare ng testimony natin. Kaya pakisabi nga sa katabi mo, i-share mo na yan. I-share mo ang kabutihan ng Panginoon, i-evangelize po natin yan, i-announce po natin, i-declare natin, mag-evangelize tayo on how good and great our God is. At madalas, sinishare po natin yung good news sa ating kapamilya.
Kaya last weekend, I had the chance to share Jesus Christ sa aking dalawang anak, kay Bella at si Georgie. Dahil sila po ay nagiging active na po sa ministry, sa anniversary week po natin, sila po ay magsuserve, sila po ay kakanta. Kaya that very weekend, in-invite ko po sila to accept Jesus Christ as their Lord and Savior. And praise the Lord, tinanggap po ni Bella at ni Georgie si Jesus Christ. Kaya po sila po ay born again na. At yan po ang kanilang spiritual birthday, August 2. So sinishare po natin si Jesus Christ to our loved ones at talaga pong overjoyed po tayo pag tumanggap po sila kay Jesus Christ. Kaya kung tayo po ay may anak or magulang, kamag-anak, friends na hindi pa po nakakilala kay Jesus Christ, now is the time, now is the moment to share the goodness of God. And siguro po kung kilala na po ng ating mga loved ones si Jesus Christ, nawa po kahit hindi po natin kakilala, i-share po natin yung kabutihan ni Lord. Kaya on that very same weekend, yung ating outreach department, kasama po ang mga volunteers and workers ng ating simbahan, sila po ay nag-grand hayo sa Dasmariñas Arena. Sila po ay nag-invite ng more souls, sumama sa ating anniversary at shinare po yung pagmamahal, yung salvation, yung goodness ng ating Panginoong Diyos. Kahit hindi mo kaduguyan, kahit hindi mo kamag-anak, kahit hindi mo kakilala, kailangan makilala nila si Jesus Christ because God has been good to our lives. Kaya kung wala pa po tayong nasisharan, wala pa tayong na-evangelize, nawa po ito na po yung perfect moment, saktong-sakto. We're gonna be celebrating our 35th year at nawa po ma-invite po natin yung mga kaibigan po natin po dyan. Kaya po, ano pong pinapagawa sa atin ni Lord? Now is the time to declare the goodness of God. Pataas nga po ng kamay na naka-experience ng kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Wow, ang dami po natin. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Kaya kung na-experience mo ang kabutihan ni Lord, na-experience mo ang goodness ng ating Panginoon Diyos, it is not meant to be kept. It is not meant na itago po natin. It is not meant na ikahiya po natin. It is meant to be declared. It is meant to be announced. It is meant to be preached. It is meant to be evangelized. Sabihin po natin yan sa buong mundo how good and great God is. Because little did you know, kung sino man po yung masyesharan po natin, kakilala man natin o hindi, later on baka ma-appreciate po nila yan. Kaya naalala ko po tuloy last year, meron pong event po sa Baguio at si Pastor Anthony po yung preacher. And yung isa po niyang challenge, sabi niya po sa congregation nung time po na yun, pwede mo bang i-text yung nag-evangelize sa'yo? Pwede mo ba i-text yung naglapit sa'yo sa ating Panginoon Diyos? Kaya hindi po ako nagdalawang isip. Siya po ay aking tinext at sabi ko po sa kanya, thanks Dad. I got born again because of you. I love you. At yan po yung isa niya pong reply po sa akin, I love you too. Isa po to sa mga last conversations po namin this year. And pag binabalikan ko po yan, alam niyo po, kung hindi niya po ako shinaran, baka wala po ako dito ngayon sa inyong harapan. Kapag hindi po niya shinare yung goodness ni Lord sa aking buhay, hindi po siya nag-evangelize sa akin, hindi po siya nagpatotoo sa akin, pwede pong wala po ako dito po ngayon. Kaya kahit po ako po ay galing sa Christian family, pastor's kid, laki po sa simbahan, ako po ay nagpapasalamat na meron akong tatay, meron akong magulang na naglapit sa akin kay Jesus Christ. Kaya kung tayo po ay may anak pa po or magulang na hindi pa po nakakilala kay Jesus Christ, sharean na po natin yan. Dahil po talaga pong magbabago ang buhay ng tao kapag tinanggap po nila ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Kaya paano po ba natin na-share po yan? Kaya sabi po sa isang verse, out of the abundance of the heart, His mouth speaks. Kaya kung na-experience mo yung grabing goodness ng ating Panginoon Diyos, na-experience mo yung blessing ng ating Panginoon, na-experience mo yung mga promise ni Lord para sa iyong buhay, yun ang pumapasok sa ating puso, sa ating buhay, yan din po yung lumalabas sa ating bibig. Di ba? Napakaganda, goodness ng ating Panginoon. Kaya pag tinignan po natin yung previous verse, sabi po dito, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good. Kung goodness ang laman ng ating puso, goodness din po yung lumalabas. On the other hand, an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. Kaya kung tayo po ay namumuhay sa kamunduhan, tayo po ay namumuhay sa kasalanan, kasamaan, sa negativity, yun din po yung lumalabas sa ating bibig. Yun din po yung lumalabas sa ating actions. Tayo din po ay nagiging negative. Kaya pakitanong nga yung katabi mo, negative ka ba? So kung negative tayo, baka maling salita ang lumalabas sa atin, bad words, negative words, ang nakikita po sa atin, baka pwede po na yung mag-heart check po ngayon. Matanong ko po kayo ngayon, church, what is the content of your hearts today? Is it goodness
or evilness. And I pray, goodness po yan. I pray good treasure ang laman ng puso po natin ngayon. At paano po ba tuloy-tuloy na good treasure ang papasok sa ating buhay? Kaya yung ating church ay ini-encourage ka talaga sumimba every Sunday, attend worship service every Sunday. Sana po hindi po tayo once a month lang sumimba. Or sana po hindi po tayo once a year lang sumimba. Nawa po weekly po tayo sumisimba dahil na-enjoy natin yung goodness ng Panginoon, yung presensya ng ating Panginoon. Kaya ngayon po kung hindi tayo available ng Sunday, wala na pong dahilan dahil talaga pong nilalunch po natin ang everyday worship. May Sunday, may Saturday na po, may Tuesday, later on, gabi-gabi ay may service po tayo. We can feel and experience the goodness of God every day of our lives. At kung na-experience mo ang kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay, it is now your time to evangelize. Pakisabi sa iyong katabi, now's the time. Now is the time for you to evangelize. Diba? Hindi mo makontain. Out of the abundance of your heart, grabe yung kabutihan ng Panginoon. Hindi mo mapigilan. Kailangan mo sabihin sa katabi mo bukas, sa ka-office mate mo, sa schoolmate mo, you want to tell the whole world how good and great God is. At kung yan po ay nagagawa na po natin, maybe it's your time right now to serve God. Pakitanong nga yung katabi mo ulit, nagsaserve ka na ba? Baka matagal na po tayong nakaupo sa sanctuary na to. Baka gusto mo na mag-commit. Baka gusto mo na mag-contribute. It is the day for us to serve God with our whole lives. Paggamit tayo sa ating Panginoon dahil po sa ministeryo, naaayos po yung ating buhay, naayos po yung ating puso, naayos po yung ating kaisipan, at nag-i-improve po tayo. Dahil may nagdi-disciple po sa atin. And some of our leaders ay nandito po ngayon, discipling people, leading people to serve God, leading people to come closer to Jesus Christ. At kung lahat po ng yan ay nagagawa pa na po natin, ako po ay naniniwala, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo ngayon. Amen po ba yun? Kaya kung ano pang ipapagawa ni Lord in the future, continually obey God's call in your lives. Nawa po araw-araw tayo po ay susunod kay Lord para hindi po tayo mawawala sa presensya niya, and lagi pong goodness ng Panginoon ang laman ng ating puso at ng ating buhay. At kung sasagarin pa po natin ito, meron pa bang isasagad yan? Ano pa bang pwede kong gawin para kay Jesus Christ? Pag tinignan po natin dito in verse 31, and Jesus Christ was seen for many days by those who came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses to the people. At yan pala yung talagang deeper na pinapagawa ni Lord para sa ating buhay. It is for you to be a witness. Pakisabi nga po yan, witness. At ako po yung nagulat sa meaning po ng word ng witness. Ang ibig sabihin po pala niyan in Greek is martus. It means for you to be a martyr. Pakitanong nga ulit yung katabi mo, martyr ka ba? Ikaw ba isang martyr? Dahil yung pala ang pagiging witness. Kaya pala, sinimulan po natin yung series po natin sa Acts, dito po nagsimula yung kwento sa buhay po ni Stephen. Stephen the Martyr. So just a recap, ilang buwan na po natin pinag-uusapan ng Book of Acts. And sino po ba si Stephen? He is a man of God. He is mightily used by God. Grabe po yung kanyang ministry, grabe po yung kanyang testimony, grabe po yung ginagawa niya para kay Lord. Kaya po through his life, ang dami pong nahingkayat sumama kay Jesus Christ to follow the Lord for the rest of their lives. But in spite ng lahat ng kanyang ginawa, ano pong ginawa ng tao po sa kanya? He was accused of blasphemy. At ano po ang naging ending ng kanyang buhay? He was stoned to death. Siguro po, pag tinignan po natin, ay, ganyan pala yung pagiging martyr. Parang nakakatakot pala maging witness. Pero kung ilalagay po natin yung sarili natin sa perspective ni Stephen, pwede nating maisip na okay lang yan. Okay lang maakusahan, okay lang mag-stone to death. Bakit? Kasi alam niya sa kanyang buong buhay, ginagawa niya ang will ng Panginoon para sa kanyang buhay. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan natin si Lord. Kaya matanong ko po kayo ngayon, church, takot ka bang mamatay? Sana po hindi na po tayo takot mamatay dahil tinanggap na po natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Kaya usapang kamatayan, naalala ko tuloy si Pastor Anthony. At kapag naiisip ko po yung kamatayan po ni Pastor Anthony, ito po yung aking naisip. The very last thing that he did the day before he died is he preached the gospel. He shared the good news. He declared the goodness of God. He announced how good and great our God is. On the last day before he died.
At kapag tinitignan ko po ito, ako po'y naiinggit. Honestly, naiinggit ako. Gusto ko ganito rin yung aking magiging kamatayan. After serving God, after preaching, after evangelizing, after sharing the good news, okay na, pwede na ako mamatay. If I have fulfilled God's mission for my life. Ganun pala pag di ka takot mamatay para sa ating Panginoon Diyos. Alam mo kasing ligtas ka na. Kaya nawa po tayo po sa ating buong buhay, we will give our whole lives to Jesus Christ. Pagiging witness. Dahil pag ganito pala yung puso po natin, okay lang, ibigay yung todo natin, ibigay yung all in all natin para sa ating Panginoon Diyos. Sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." Kapag ito po pala yung heart po natin, to be a witness, to be a martyr, to die for Jesus Christ, anong gagawin ng Panginoon? He will empower you. The Holy Spirit's power will be upon us at hindi po tayo iiwanan, sasamahan po tayo for the rest of our lives, and our whole lives will give glory to God that we may declare how good and great God is. Kaya this is how Jesus Christ is talking to each and every individual, every person, every Christian who are here. God is calling you to be my witnesses. Dahil sa iyong buong buhay, sa buong buhay ng ating simbahan, we had witnessed the goodness of God. We had witnessed the promises of God. We had witnessed the miracles of God. Kaya kapag tinuturo ko po ito sa ating mga life students, sinasabi ko po sa kanila, yung pag-evangelize, gawin na po natin yan habang buhay po tayo. Bakit? Kasi pag tayo po ay namatay, tayo po ay nasa langit na wala na tayong e-evangelize doon. Lahat po doon ay born again na, lahat doon kasama na si Jesus Christ. Wala ka ng EGG in the city po doon. Kaya nandito tayo ngayon habang buhay. Habang nakikita-kita po tayo. We be witnesses. Share the goodness of God. Share the love of God para sa ating buhay. Kaya kung si Jesus Christ po, ang model ng ating ministeryo, kung si Jesus Christ po ang model ng ating buhay, ano ba nangyari kay Jesus Christ? In verse 29, "Now, when they had fulfilled all that was written concerning Jesus Christ, they took him down from the tree and laid him in a tomb." Ano po nangyari kay Jesus Christ? Jesus died. Siya po ay namatay. Kaya sooner or later, mamamatay din tayong lahat. Dadating din po tayo dyan. At nung namatay po si Jesus Christ, lahat po ng kumakalaban sa Kanya, lahat na nagper-persecute po sa Kanya, lahat po ng umaaway po sa Kanya, they were rejoicing. Akala po nila they were successful. Champion na tayo. Yung kanilang Savior ay namatay na. Hindi na siya victorious. Hindi na siya makaka-evangelize. Hindi na siya makaka-move forward. Yun po yung akala po nila. But God did something great. God raised Jesus Christ from the dead. God performed the impossible to do what? For that Jesus died to give you life today. Sige po, palakpakan natin si Lord. Yan ang kabutihan ng Panginoon. That's how good, that's how great our God is. He is victorious. That's how Jesus Christ loves you and loves me and loves the whole world. He died for all of us. Kaya po pala, sabi sa verse na to, "Oh death, where is your sting? Oh Hades, where is your victory?" Bakit wala nang kamandag ang kamatayan sa buhay mo ngayon? Walang kamandag ang kamatayan sa mga buhay natin ngayon. Bakit? Kasi kahit kamatayan, walang kapangyarihan sa ating buhay na Diyos. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan natin si Lord. Yet today we declare, we announce, we share, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. That's why today, kahit anong sabihin ng kaaway sa'yo, you know what? You are victorious. You are more than overcomers. You are more than conquerors because of the victory Jesus Christ did for us. Bakit? Dahil ito po siya. Jesus Christ is our Savior. He saved you. He saved me. He died for all of our sins. He died for the whole world. Kaya pag tinanggap lang po natin siya as our Lord and Savior, we're gonna have everlasting life. Kaya kung si Jesus Christ died for you, matanong ko po kayo ngayon, church, are you willing to die for Jesus Christ? Di ba, willing ba tayong mamatay para kay Kristo?
Willing ba tayo na i-sacrifice yung sarili nating plano, sarili nating dreams, sarili nating gusto? Willing ba tayo na i-prioritize ang will ng Panginoon, ang purpose ni Lord, ang plano ni Lord para sa ating buhay? That's how it means to die for Jesus Christ. Kaya lang pag-usapang sacrifice na, usapang hindi na yung plano natin masusunod, minsan po ang dami po nating excuses. Ang dami nating dahilan, ang dami nating ibang concern, ang dami po nating ibang kinoconsider, kaya hanggang sa ngayon, hindi pa rin po tayo makasunod-sunod sa mas magandang plano ni Lord para sa ating buhay. Kaya kung tayo po ay may mga concern po na ganyan, alam niyo po, ang may karapat dapat magreklamo, mag-concern, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Bakit? Sabi po sa verse 28, and though they found no cause for death in Jesus Christ, they asked Pilate that he should be put to death. Isipin niyo po yan. Diba? Sobrang unfair. Kung may pwede pong sumigaw na unfair, si Jesus Christ yun. Alam po ng lahat na wala siyang ginawang mali, wala siyang kasalanan, but he was still put to death. Kaya dyan natin masasabi, how in the world did this happen? Siguro kung nangyari yan sa panahon po natin ngayon, magbabiral na po yan. Hindi yan katanggap-tanggap. Paano gagawin yan? Ba't ginanon si Jesus Christ? Alam naman din po ni Jesus Christ po yan. But in spite of that, he still finished the mission because he loves you so much today. Amen po ba yan? Sige po, palakpakan natin si Lord. Kaya i-share po natin. I-share po natin gaano kabuti ang ginawa ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. And before I end this service, gusto ko pong tawagin si Brother Jomer para i-testify niya po how good God has been in his life. Good afternoon po, everyone. Magandang tanghali po sa bawat isa. Ako po si Jomer ng Audio Ministry. And ako po ay 15 years na pong full-time volunteer ng ating simbahan. And alam niyo po, sa loob ng 15 years, hindi po nagkulang ang Panginoon. Talagang siya po ang nag-provide ng aming pangangailangan. And para sa akin po, ano ba ang pagpo-full-time sa akin? Dinesisyonan ko na mag-full-time ako. Ito po ang aking prinsipyo. Bigyan mo man ako wala, may ma-receive man wala, gagawin pa rin po namin kung ano yung ginagawa namin sa simbahan. And ang Panginoon po ay hindi po kami pinabayaan. And actually po, nasubukan po yan during pandemic. Kung napaalala niyo po yan, during pandemic, lahat po tayo nahihirapan. And kami po, dumating kami sa punto na almost wala na, bigas na lang. Ang tanong po doon, mag-i-stay ka pa rin ba? So that time po, pinili ko pong mag-stay. And napakabuti po ng Panginoon kasi hindi niya po kami pinabayaan. Paulit-ulit ko pong sasabihin to. Imagine niyo po ng pandemic, sa mga taas nga po ng kamay ng mga hindi pinabayaan ng Panginoon. During that, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Imagine niyo po ng pandemic, wala tayong pera pero ang dami nating dilata. Diba? And alam niyo po, napakabuti ng Panginoon sa pagsunod ko po sa Kanya. Hindi ko po akalain na dito ko na rin po makikilala ang aking magiging pamilya. Yan. So, nabiyayaan po ako ng isang asawa. Isa lang po yan, promise. Nasa taas po siya. And binigyan po kami ng napakagandang anak. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. At hindi pa po dyan nagtatapos kasi last year lang, kami ay biniyayaan ng Panginoon ng sarili naming tahanan. Wow. So, talagang napakabuti po ng Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat sa Kanya. And alam niyo po, this year lang po, kami pong mag-asawa ay tuwang-tuwa kasi nalaman po namin na last March na ang asawa ko po ay nagdadalang tao ulit. So, buntis po ulit ang asawa ko. So, kami po, syempre pamilya, kami po ay excited. Magiging 4 na po kami. Talagang nakakatuwa po. Yung panganay po namin, sobrang excited po siya. 3 months pa lang po, gusto niya nang ilabas yan. So talagang po siya, excited na siyang makita. Pero last July po, kung nakapanood po kayo ng Job Dance Play, sa mga nakapanood po, napakaganda po nun. Is God good? Amen. God is good. Alam niyo po, after ng Job Dance Play, pag uwi po namin ng bahay, movie time po namin yun. Nanonood po kami ng TV, hinahawakan ko pa po yung tiyan niya kasi, 'di ba, ang sarap laruin ng mga baby.
Lalo na pag excited kang makita. So hinahawakan ko pa yung tiyan niya. Pero kinabukasan po, Monday, tumawag po yung asawa ko sa kanyang doktor. Tumawag siya kasi meron siyang nararamdamang hindi maganda. So sabi ng doktor, punta na kayo immediately. Kailangan ko siyang ma-check. So kami po, punta rin po kami kaagad. Pero sabi po ng doktor, pagdating po namin, kailangan nyo kaagad magpa-ultrasound. ASAP. Mabilisan lang po. So kami po, sumunod po kami agad. So pa-ultrasound po kami. And paglabas po ng result ng ultrasound, nagulat po kami, na-shock po kami kasi wala na pong heartbeat si baby. Wow, sabi namin, hindi po kami makapaniwala kasi sobrang bilis ng pacing. Sunday lang, magkakasama kami, hinawakan ko pa yung tiyan niya. Sabi ko, ang hirap naman makarinig ng ganun biglaan. And sabi ko po sa doktor, Dok, pwede ba kaming mag-try ulit ng ultrasound bukas? Kasi baka may mali lang sa procedure. Baka bukas meron na po ulit. And kinabukasan po, nag-ultrasound po kami. Sa ibang hospital naman po, nag-ultrasound po kami. And lumabas po yung result. Guess what? Patay na po si baby. Wala na po yung baby. And syempre po, bilang magulang, sobrang sakit pala mawala ng anak po. Yung excitement namin, napalitan po ng ganung biglang moment. And dumating po sa punto na kailangan na pong ilabas yung baby sa tiyan ng aking asawa. At nang nailabas na po yun, binigay po siya sa akin ng doktor, yung baby. Binigay po siya sa akin ng doktor. Sabi niya, Sir, ikaw na pong bahala kay baby. Ikaw na po ang maglilibing kay baby. That time po, medyo na-shock din po ako kasi hindi po ako ready. Hindi po pumasok sa isip ko, lubos pumasok na isip ko na maglilibing pala ako ng sarili kong anak. So, that time hindi ko pa siya ganun ma-accept na ako pala ang maglilibing sa sarili kong anak. Kinuha ko po yung bata, nilagay ko po kami sa sasakyan, uwi ko na po siya, and tinabi ko po siya sa tabi ko. Uwi na po kami. And alam niyo po, kinausap ko yung bata. Sabi ko sa baby, anak, pasensya ka na kasi ito na yung first and last ride natin magtatay. Kala ko marami pang ride, kala ko marami pang ihahatid pa kita sa school. Pero sabi ko, ito na yung first and last ride natin. And alam niyo po, sobrang sakit po nun. And inuwi ko po siya sa bahay, nilagay ko po muna siya sa sala. Pag uwi namin sa bahay, kung napansin niyo po dyan, Baby Libarbas. And alam niyo po, kaming dalawa lang nandyan. Sabi ko sa Panginoon, Lord, alam ko naririnig mo ko, bago ko ilibig yung anak ko, pwede ba kaming magpuri muna kami sa iyo ng sabay? Kasi ito na lang yung last moment namin na mag-asaba. So pwede ba kaming magpuri ng sabay? And that time po, ako po ay umawit sa Panginoon. Talagang maniwala po kayo sa hindi, napakasarap ng presensya ng Panginoon. And dun ko po na-realize na ang kapayapaan, hindi pala nakabase sa sitwasyon ng tao. Na-realize ko po ang kapayapaan, nakabase siya kapag kasama mo yung presensya ng Panginoon. Talagang napakasarap po ng presensya ng Panginoon. And sabi ko sa Panginoon, Lord, yes, ako po ay nasasaktan ngayon, pero hindi ito yung dahilan para tumigil ako magpuri sa iyo. Kami po ay nasasaktan, pero hindi ito yung dahilan para mag-stop na ako magpuri sa iyo. And ang sabi ko po sa aking asawa, sa aking misis, sabi ko, sa dami-dami ng ginawang blessing, kabutihan ng Panginoon. Simula ng mga bata pa, nagsawa na, nagkapamilya, iningatan tayo, sobrang daming pagpapala ng Panginoon. Hindi ito matatakpan sa nangyari ngayon. Kasi ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Siya ay mabuti sa lahat ng panahon. And alam niyo po, ngayon po, kami po ay nagpapatuloy mag-asawa. Naglilingkod po kami ngayon sa simbahan. Hindi po dahil kami ay malakas. Hindi po nakatayo po kami dito, hindi dahil kami ay malakas. Nakatayo po kami dito dahil ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Hindi po siya nagbabago. Kaya po, kung meron po man ditong nasasaktan, nahihirapan, kami po ang mag-asawa, kami po ay parents na nawalan ng anak na magpapatunay at magsasabi na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Yun lang po. Thank you po. Thank you, Brother Jomer.
Kaya church, ano po bang pinagdadaanan po natin ngayon? Ano bang pwedeng excuse natin na hindi bigyan papuri ang ating Panginoon Diyos? Or hindi maglingkod para sa Kanya? Or hindi ibigay yung buong buhay natin sa Kanya? Kaya nawa today, in season or out of season, in the good times and the bad times, in our highs or in our lows, we will continually declare God's goodness sa ating buhay. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Because that is who He is. He is good. He never changes. He is great. Kaya siya po ay karapat-dapat lang purihin. Siya po ay karapat-dapat lang sambahin because of the greatness, the goodness of God for our lives. Kaya ano po ba ang challenge ng Panginoon para sa ating ngayon, for you, church? Ikaw na ba yung Kristiyano na ngayon na sinasabi mo, you want to start declaring the goodness of God in your lives today? Is that your prayer? Sinasabi mo kay Lord, Lord, gusto ko na magpagamit sa'yo. Lord, gusto ko na ibigay yung buong buhay ko sa'yo. Lord God, gusto ko na i-testify to. Gusto kong i-announce kung gaano ka kabuti sa aking buhay. If that person is you, as the worship team sings this song, I invite you to come to the altar and let's declare how good and great our God is. Just come. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, Lord, you have been faithful. All my life, you have been so, so good. With every breath, Lord, that I am able, oh, I will sing
Hallelujah. Pwede ba natin bigyan ng best clap offering ang ating Panginoon Diyos? For those who came here in front, pwede ba natin itaas yung dalawang kamay natin kay Jesus Christ? And join me in this prayer. Lord Jesus, here I am today, and I surrender. I will follow you all the days of my life. No more excuses. No more running away. Today, oh God, I will declare how good and great you are. I will announce it. I will share it. I will evangelize it to the whole world, that they may know how good you are in my life. I've experienced your goodness. I've experienced your promises. And here I am, Lord. Use me all for your greater glory alone. And today, O Lord, as I make this decision in faith, I believe my life will never be the same again. I believe you can do great and amazing things through my life from this day forward. And before we leave this place, can we lift up our tithes and offering to God? And once again, Lord God, as we lift up our tithes and offering, we make this declaration: money has no power over us. Lord God, hindi pera ang hahabulin namin sa aming buhay. Lord God, ikaw ang hahabulin namin. Yung presensya mo ang hahabulin namin, Panginoon. Lord God, hindi pera, Lord God, ang maglalayo sa amin, Lord God, to follow you for the rest of our lives. Kaya ngayon, Panginoon, as we raise up our tithes and offering, use this, O God, for the advancement of your kingdom, and let many more souls be saved. And today, O Lord, I pronounce your blessing to be upon your people. Lord God, pour out your double portion of anointing, wisdom, and your favor. At Lord God, patuloy kang kumilos sa aming buhay, Lord God. We want to experience more of your goodness, more of your miracles, more of your promises, more of your favor, Lord God, in our lives, Lord God. At sa pag-experience pa namin noon, Panginoon, we will declare, we will announce, Lord God, we will share your goodness sa lahat ng tao, Lord God, na makakasalubong namin, Panginoon. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, we already claim the victory, and we give you back all the glory and all the praise in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Everybody shout, Amen and amen. God bless everyone. We hope that you have been blessed by the message today. Sana po ay magsilbing gabay para sa inyo this week ang salitang ating napakinggan. And if you want to be more involved in our COG family, type Get Connected in the comments and we will help you find a C2S group or a ministry that you can join. Ini-encourage din po namin kayo to share this experience sa inyong loved ones by sending them the link of this telecast or share this post sa inyong Facebook feed. And if you want to watch the previous preaching, please subscribe to our YouTube channels, youtube.com/COGDasma and youtube.com/COGWM Philippines. At sa punto nga pong ito ay magpapaalam na muna kami, pero magkikita-kita po tayo next week sa Dasma Arena. Yes, para po ito sa ating Anniv celebration, kaya naman i-invite nyo na ang inyong friends and family para po pumunta. And again, this is Blessel And Jedi, and we're praying na maranasan po ninyo ang presensya ng Panginoon kahit sa maliit na bagay sa linggong ito. Happy anniversary ulit, COG fam! See ya!